Ngayong papalapit na ng papalapit ang Pasko, pinaghahandaan na ng MMDA ang pagbigat ng traffic, lalo na sa Metro Manila. Nakipagpulong na sila sa pamunuan ng mga mall sa kahabaan ng EDSA na magpapatupad na raw ng pagbabago sa oras ng kanilang operasyon. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, nagsisimula na nga ang maramdaman ang Christmas rush. Kahit October pa lamang, yan ay ayon sa MMDA. Kaya nga may pakiusap na siya sa mga mall na i-adjust na yung operating hours at kahit yung mga sale ay pinapaagahan na rin. Tuwing na lang magpapasko, ganito kabagal ang daloy ng trapiko sa EDSA. Sa dami kasi ng mamimili at mga bumabiyahe sa kasagsagan ng Christmas rush, siksikan din ang mga sasakyan, lalo yung malapit sa mga mall. Pero sa datos ng MMDA, ngayon pa lamang malaki na ang idinami ng sasakyan sa EDSA, ilang buwan bago magpasko. Ang volume ngayon ng sasakyan sa EDSA nasa 421,000 na, noong isang buwan mula sa dating 400,000 noong Agosto. Kung babiyahe kayo ngayon dito sa EDSA, mas mabagal na ng 1 kilometro kada oras ang takbo nyo dito. Ayon sa MMDA, epekto na yan ng maagang Christmas rush na ngayon pa lamang ay ramdam na at lalala pa. Paano pa kaya sa Pasko kung saan kabi-kabila ang Christmas shopping? Kaya nga ngayon pa lamang may pakiusap na ang MMDA sa mga mall para mabawasan yan. Mag-adjust ng mall hours. Normally, umaabot tayo na halos half a mil. Pag habang lumalapit yung Christmas season, we expect na before undas, bibigat pa yan. Then after undas, dire-diretso na yan hanggang Christmas time na. May tinatayang 29 na mga mall sa kahabaan ng EDSA, kaya ang pangkaraniwang takbo na 20 hanggang 21 kilometers per hour, nasa 19 kilometers per hour na lamang sa northbound at mas mabagal na 18.13 kph pa southbound. Pumayag naman ang mga mall na simula November 18 hanggang December 25. Sa halip na alas 10 ng umaga, alas 11 na ng umaga sila magbubukas. Pero magdidesisyon pa sa mga susunod na araw ang mga mall kung anong oras sila magsasara. Ia-anunsyo na lamang daw nila ito. Mas aagahan din daw ang mga Christmas mall-wide sale na dapat gawin bago mag-November 18. We are supporting naman kasi whatever MMDA is requesting from us, sir. So, most likely naman the bonuses are released before November 18 din pa. Lahat po ng sales namin talaga prior to December, and recognizing as well na yung mga bonuses po na-release prior to November 18. We're going to follow din naman the request of our MMDA regarding itong holiday season natin to ease yung congestion sa EDSA during itong holiday season natin. Umaasa ang MMDA na kahit papano ay maibsan ang volume ng mga sasakyan na sa mall ang punta. Nai-scatter lang natin siya. Kung napupunan nyo naman this past few years, hindi na tayo nakaka-experience nung tinatawag nilang Carmageddon na nagiging parking lot talaga ang ating mga kalsada. Bumabagal man siya at is moving. Vicky, plano rin ng MMDA na kausapin yung Department of Transportation para pag-usapan naman kung posible na i-extend naman para sa mga commuter, yung LRT, MRT at saka yung EDSA bus carousel. Vicky? Joseph, kanina nabanggit mo na mula Agosto, mas tumaas yung volume ng sasakyan. Nangangalahati pa lang tayo sa Oktubre. Masasabi ba ng MMDA kung gaano kalaki o ilang porsyento ang kadalasang itinataas ng dami ng mga sasakyan sa EDSA kapag ganitong holiday season? Ayun na nga, maganda na tayo dahil kung 421,000 na tayo noong September, mga 10 to 20% ang posibleng itaas niyan kasi ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, umaabot tayo ng 500,000 kada araw sa EDSA. Pero ang observation nila, pagkatapos ng 25, bagsak na yung figure na yan. Dahil alam mo na, yung mga probinsya ay yung mga tao nasa kanika-nila ng mga probinsya, Vicky. Joseph, ano raw yung dahilan kung bakit November 18 yung naisipang simula ng adjusted mall hours? Dahil lang ba sa bonus ito?
Sana maaga yung release ng bonus, no? Pero ang mas operational, Vicky. Kasi para magbigay ng pagkakataon, mabigyan ng pagkakataon yung mga mall na i-reconfigure nila yung kanilang schedule. Pero normally, every year naman, tuwing ganitong panahon, ina-announce ng MMDA yung pag-adjust ng mga mall hours para may time yung mga mall, pati yung mga tao na parang makapagplano na kailan ba ako dapat mag-shopping para sa Pasko. Yun, Vicky. Yun. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.